Hello po! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw pong ito ay gagawa po tayo ng pastillas de leche. Ito ay isa na namang recipe na natutuhan ko po sa mother ko nung maliit pa ako. Dahil ilan po sa mga kamag-anakan namin doon ay mayroong pagawaan ng mga pastillas. So natandaan ko kung paano po gawin ang pastillas de leche at iba pang mga sweets na ginagawa doon sa amin sa San Miguel, Bulacan. Ngayon, sa paggawa po natin ng pastillas de leche ay ito po ang ating mga kakailanganin. So, gagamit po ako dito ng fresh milk o fresh cow milk na bali nasa 1 liter siya o nasa 6 cups of fresh milk. Then 1 cup of powdered milk, 1 cup of granulated sugar. Then, kakailanganin din po natin ng additional granulated sugar kung saan po natin iro-roll ang ating mga pastillas. Isang lemon, kailangan lang natin dito ng lemon zest. Ang ginagamit talaga dito sa amin doon sa Bulacan ay yung dayap. So, yan yung pinaka-sikreto na nagpapasarap talaga doon sa mga pastillas. Okay din naman itong lemon, kaya ito ang gagamitin natin. Kasi wala naman dayap dito. Okay, mag-start na po tayo ngayon sa paggawa po natin sa ating pastillas de leche. Okay. Then ngayon, ang una po nating gagawin, o first step na gagawin natin sa paggawa po natin ng ating pastillas de leche, meron tayo ditong isang medyo malalim na wok or kawali. Ang gagawin natin, ilalagay po natin dito yung ating milk. Yan, nasa 6 cups yung milk natin na yan. Then, lalagyan po natin ng 1 cup of granulated sugar. Then, low heat lang po tayo dito. At aalagaan po natin ito ng halo habang niluluto natin. So, dito po tayo magtatagal. Matagal gawin ito, nasa 1.5 hour. Ang paggawa po nitong nasa 6 cups na milk. Then, hihintayin po natin hanggang sa mabuo itong ating milk. At lumapot siya. At makagawa po tayo ng pastillas. Then, ngayon, nag-i-start na pong kumulo itong ating milk. So, medyo talagang magtatagal tayo dito. Ngayon, yung mga ganyan na nasa gilid, ibababa lang natin. Kaya kung bibili po tayo ng fresh milk, mas maganda kung yung pure na walang halong masyadong tubig ang mabibili natin. Then, after 30 minutes na ang paghalo po natin, so narito na yung ating ginagawang pastillas. So, bali, lumalapot na siya. Nag-i-start na siyang magbuo-buo. Kailangan lang dito talaga aalagaan natin ang halo eh. Hindi siya talaga dapat na tinitigilan ng paghahalo. Kailangan talaga alaga lang po ng halo itong paggawa ng pastillas. Actually, pwede naman tayong gumawa ng pastillas ng condensed milk lang at saka powdered milk. Kaya lang, kung fresh milk yung gagamitin natin at lulutuin natin ganito, nagtatagal po yung pastillas. 45 minutes ng paghahalo natin dito sa ating pastillas. So, heto na yung texture niya. Bali, nasa condensed milk na po yung texture ng ating pastillas. So, sandali na lang ito. Pwede pala tayong gumawa ng condensed milk by fresh milk and sugar lang. Okay, tuloy-tuloy lang po natin ito hanggang mabuo na siyang tuluyan. Then, after an hour o isang oras, narito na yung ating pastillas. So, malapot na siya. Ngayon, para hindi manikit siya sa kawali, pwede nating lagyan siya ng oil or butter. Then, lalagay na natin itong ating zest of
lemon. Then, continuous natin hanggang medyo tumigas pa siya. Then ngayon, after 1 hour and 15 minutes, ito na po yung narating natin sa paghahalo natin ng ating pastillas. Kaya ang gagawin natin, i-turn off na po natin yung heat kasi okay na to. So, dapat ganito ang maging texture niya. Yan. Then, after na ma-turn off natin yung heat, this time, ilalagay po natin itong ating powdered milk. 1 cup. Then, hahaluin po natin mabuti hanggang sa magsama-sama yung powdered milk at saka yung hinalo nating fresh milk. Kailangan humihiwalay siya doon sa wok o doon sa kawali. So, pag ganyan, okay na to. Then, ang gagawin natin, lalagay natin ito sa isang plate, buttered plate. At hihintayin natin mag-cool down. Then, ngayon, meron po tayo ditong plate na pinahira natin ng butter. So, ang gagawin natin, lalagay natin dito itong ating hinalong pastillas. So, hihintayin natin siyang mag-cool down. Then, ngayon po, eto na yung pastillas natin after na nag-cool down siya. Then, meron din tayo ditong granulated sugar. Then, nakalimutan ko palang sabihin kanina na kakailanganin natin dito ng papel de hapon or Japanese paper para maging pang-wrap natin dito sa ating pastillas. Then, kakailanganin din po natin ng bond paper. So, heto yung size niya. Then, heto yung Japanese paper o papel de hapon. So, gagamitin natin ito para sa pag-wrap natin ng ating pastillas. Then, ngayon, ang gagawin po natin dito, so, gumamit ako ng vinyl na globe. Kukunin natin itong ating pastillas. Hatiin natin muna sa dalawa. Then, magpo-form tayo ng dough. So, pwede nating i-cut ito for 4. Kung gusto nyo ng mas matigas na pastillas, pwede kayong maglagay ng maraming powdered milk. Kaya lang ako, hindi ako maraming maglagay ng powdered milk. Kasi, pagka mga kinabukasan o ilang araw, medyo titigas pa ito. Then, iro-roll natin ito. Iro-roll natin ito hanggang sa lumiit siya, hanggang mag-thin siya. Then, dito natin kukunin yung kinakailangan o tamang size o laki ng pastillas na kakailanganin natin. So, ito okay na to. Then, ang gagawin natin dito, okay. Then ngayon, ang gagawin lang po muna natin dito sa ating mga pastillas para madali siyang kumapit yung asukal before na i-wrap natin o habang medyo malambot pa siya, kailangan i-coated muna natin siya ng asukal, ng granulated sugar before natin siyang ibalot o i-wrap doon sa mga Japanese paper na pambalot natin. Okay. Then ngayon, heto na po yung mga pastillas natin. After na i-roll natin sa granulated sugar, ang gagawin natin ngayon ay irarap na natin ito. Then, ito na i-roll natin sa granulated sugar. Kukuha tayo ng bond pepper po natin dito. Irarap natin dito. Then, isang papel de hapon. Kung tawagin nila dito kasi ito flower pepper daw. Then, pasensya na, gumamit ako ng vinyl globe kasi
pagkain itong hinahawakan natin. Then, ipasok lang natin dito sa loob. Kung gusto nyo, gumamit kayo ng meron ako ditong bamboo skewers. Para mas madali, pwede natin itong gamitin. So, heto po ang kakalabasan sa pagkakarap natin sa ating pastillas. Okay, tatapusin lang po nating i-wrap lahat ito. Then ngayon po, ito ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating pastillas de leche. At after na naibalot natin siya ng papel de hapon na may iba't ibang kulay. Ang dapat na traditional na pagbabalot lang nito ay yung kulay white. Yun lang yun talagang original na pambalot niya, kulay white lang talaga. Kaya lang yung nabili ko, iba't ibang kulay, set kasi siya. Sayang kasi, so ginamit ko ng lahat. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin sa ating pastillas. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!